Mayroon ba tayong patuloy na pangangailangan kay Jesus? Isang pananabik na nagpapadama sa atin na hindi kumpleto ang ating araw kung hindi tayo nananalangin sa Kanya? Sa ating Ebanghelyo, tiniyak ni Jesus na sumakay sa bangka sina Pedro at ang iba pang mga alagad at nauna sa kabilang pangpang ng lawa habang siya naman ay umakyat sa bundok upang manalangin. Ngunit sa kasamaang palad, sinalubong ng matinding bagyo ang kanilang bangka at hinampas ito ng malalaking alon. At wala silang magawa sa harap ng lakas ng bagyo. Kailangan nila si Jesus. Ngunit hindi siya pisikal na kasama nila. Kinaumagahan, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig patungo sa kanila. Sa gitna ng kanilang takot at pangamba, lumapit si Jesus sa kanila. Hindi siya nanatiling malayo sa kanilang pinagdaraanan. Pumasok siya sa gitna ng kanilang bagyo upang ipaalala sa kanila na hindi sila kinalimutan at hindi sila kailanman nag-iisa. Ilang beses na rin kaya tayong natagpuan sa ganitong kalagayan. May mga sandali na ang ating mga problema ay tila higit na malaki kaysa sa ating lakas, at ang ating mga pangamba ay tila mas malakas kaysa sa ating pananampalataya. Tayo man ay kasalukuyang nasa gitna ng matitinding unos, hindi mga unos sa dagat, kundi mga unos na dulot ng mga hamon, kawalan ng katiyakan, kabiguan, at mga pagsubok sa buhay. Huwag nating hayaang paralisahin tayo ng mga unos na ito. Sa halip, lumapit tayo kay Jesus sa panalangin at ilagak natin sa Kanya ang ating pagtitiwala. Hindi natin kailangang harapin ng mag-isa ang ating mga pinagdaraanan. Nakikita ng Panginoon ang ating mga luha. Naririnig niya ang ating mga panalangin. Batid niya ang mga pasaning ating dinadala. At nananatili siyang tapat kahit hindi pa natin nakikita ang daan patungo sa ating kinabukasan. At marahil ito ang tunay na pinakamalalim nating pangangailangan. Hindi lamang ang baguhin ni Jesus ang ating mga kalagayan, kundi ang manatili tayong malapit sa Kanya sa anumang kalagayan ng ating buhay. Hanapin natin siya hindi lamang kapag tayo ay nilulunod ng mga problema, kundi maging kapag payapa ang ating buhay. Manalangin tayo hindi lamang dahil may kailangan tayo sa Kanya, kundi dahil ang ating mga puso ay tunay na nananabik sa Kanya. Naway maging napakalalim ng ating relasyon kay Jesus na maging payapa man ang dagat o nangangalit ang mga alon, lagi nating alam kung kanino tayo dapat lumapit. Kaya naman, manatili tayong puno ng pag-asa at pananalangin. Panghawakan natin ang katotohanang pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Pagkatapos ng kaguluhan ay may kaayusan. At pagkatapos ng unos ay may kapayapaan at katahimikan. Kapag dumating ang mga unos ng buhay, ang pananampalataya ba natin ay hanggang sa pagsigaw lamang kay Jesus upang iligtas tayo? O mayroon tayong pagmamahal sa Kanya na napakalalim
kaya patuloy natin siyang hahanapin kahit lumipas na ang unos. At kapag muli nating naging payapa ang lahat, mananatili pa rin kaya tayong uhaw sa kanyang presensya